nakakasuka, horror. Feeling celebrity ito na napakaganda. Feeling kasi ito, feeling flawless, feeling isang sexing artista, no? Na kitang-kita naman natin, no? Oh. Hello! Eto na naman, mag-uururan na naman tayo mga kababayan. Welcome na welcome po kayo dito sa aming show, ang tinatawag naming Urur! Kasama ko pa rin ang aking Frenny, Beshi Wap, Joey Cruz, at siya ay magbibigay ng mga komento kung agree din ba siya sa mga sinasabi ng ating guest today. Kamusta ka, friend? Okay naman, ayan. Kamusta yung last episode? Hindi ko kinakaya. Parang Armalite friend. Yung comment section din, nabasa mo ba yun? Oo. Parang Armalite. Grabe. Kaya Ayan. eto, napakilala mo na, Frenny. Yes, isa sa mga kutong lupa ng kalsada. Si Kababayan PH, ang napaka-viral at napaka... Yay! Kababayan PH! Kamusta? Kamusta ka? Isa rin to sa isa sa pinakamatibay na volunteer natin sa Tay Kami Naman Global Signature Campaign to Free PRRD. Kamusta ka, friend? Ayan. Kinakabahan ako. Ba't ka naman kinakabahan? Pero sa kalansangan ka, di ka kinakabahan. Oo. Mas hindi ako kinakabahan sa kalsada kaysa episode niya. Hindi ako kinakabahan. Yung mga pahula-hula mamaya ba? Doon siya kinakabahan. Simple lang naman ang mechanics, no? Sasabihin mo lang kung hindi mo bet, Urur? kung bet mo, Okay. at kung wala kang comment, Ooh. ayan. Kababayan PH, handa ka na ba? Handa na! Handa ka na ba? Unahin natin. Handa ka na kay Martin Romualdez? Nako, ang numero 1 na buhaya sa Kongreso, Martin Romualdez. Horror! Bakit horror? Bakit? Siyempre, ito yung sinabi ni Bibi Sara na dalawa lang yung may hawak ng pera ng bayan, Martin Romualdez and si Saldico. Kaya gustong-gusto po natin na to pa rin ni Bongbong Marcos ang kanyang pangako na kahit kanyang kapamilya, kanyang kapartido ay kanyang ipapakulong. Ay inaantay natin na makulong itong si Martin Romualdez na napakaraming pera sa kanyang bahay. Aray. Correct. Aray ko. Ayan. Di ba na ano siya? Managot. Meron siyang... May kaso na siya, may kinasuhan na siya. Ayun. Tingnan natin kung natin. nilaglag na ba ni cousin. Si cousin, ayan. May So, ano no, di ba? Flight, Sheneme, order. meron siyang whole departure order sa Pero lahat ng parang nakikita ko rin na yung kaso na ipafile nila, malaki rin yung posibilidad na pangsuna lang. Correct. So, kailangan kasi Kaya- nila i-prove sa taong bayan na mayroon silang ginawa sa corruption. Not only Bong Revilla, dahil hindi naman itong malaking isda eh. So, isa sa pinakamalaking isda, syempre, Martin Romualdez and Saldico. Nabigo sila kay Saldico. So, probably, Martin Romualdez ang kanilang papain niya. Aray. Correct. Kailangan nila yan for ratings. For ratings, no? Di ba kanya rin to? Ang susunod naman nating sasabihin, kanya to, grupo to, organisasyon to, di ko alam, party list to. Oo, ito na, Tingog Party List. Sino ba dyan? Asawa niya, anak niya, o si... Lahat Andre? sila. Oh. Lahat sila, horror! Dahil lahat sila ay nakinabang din sa corruption. Dahil alam naman natin, yung party list na yung Tingog Party List ni Martin Romualdez, dito nila nilalagak ang budget na para sa kanilang pamilya. So, dito ang ginagamit nila, dito nila pinupunto lahat. So, parang ano lang din, isang negosyo lang. Ginawang negosyo ng pamilya Romualdez itong Tingog Party List. So, mga horror sila. Ang Tingog Party List kasi nandyan si Yeda Romualdez Anak at niya. ang kanilang favorite na pamangkin talaga. No, not relative, no, but Jude Asidre has been associated with the Romualdez for a very, very long And time. of course, tatlo sila nakaupo ha. Agree ka din ba sinabi niya na urur ka din ba sa comment? Sabi niya na party list. Oo naman! Oo, urur na urur. Paano kaya urur din ba sasabihin mo sa PDP Laban? PDP Laban siyempre. Okay yan sa atin. Dahil yan ang partido ni Tatay Digong. And siyempre, yan din ang partido ngayon ni Mayor Baste. Kaya okay sa atin yan. At siyempre, inaasahan po natin na ngayong nagbuo na ng isang napakalaking coalition, itong Rich Coalition, inaasahan po natin na mas lalakas ang PDP at mas marami pa yung nakikita natin nalilipat sa partidong ito sapagkat ito ay pinapangunahan na ni Mayor Baste. Okay din ba sa'yo ang dating speaker, House Speaker, Harry Roque? Harry Roque sa akin, okay lang. Sa ngayon kasi,
Siyempre, lumalaban pa rin naman siya. Ito lang sa akin, bilang isang political vloggers and kaalyado ng mga Duterte, basta okay sa mga Duterte, hindi niya inaaway, kinakampihan, at patuloy na nakikipaglaban kahit wala siya dito sa bansa, sa akin okay pa rin. Okay. Madaling kausap. Madaling Si, kausap. Oo. Kababayan PH. Paano pala Ayan. kay Senator Amy Marcos? Amy Marcos, okay pa rin sa akin kasi kailangan ko mag-comment, di ba? Pero siguro, ang gusto ko lang sa kanya na patunayan, kung ito mapapanood ni Senator Amy Marcos, dapat maging prangka na siya. Hindi pwede yung puro pasakaili lang. Itong sinasabi niya ngayon na labas-pasok sa ospital si Bongbong Marcos, dapat maglabas siya ng patunay para okay. Kaya sa ngayon, okay lang muna. Ang gusto ko, ilabas niya pa yung katotohanan sa mga allegation niya sa kanyang kapatid. Para Ayan. maging okay na Oh, para maging okay. Ay, para maging okay na okay. Paano pa kay Senator Dante Marcoleta? Siyempre, ano yan, okay yan kay Senator Dante Marcolita sapagkat nakikita natin ngayon hindi ko naman parang dinadon ko yung ilang PDP or Duterte alay sa Senado, pero nakikita natin ngayon yung isa sa pinakamatapang, baga literal na may bayag na lumalaban ngayon, lalong-lalo na sa kaso ni PRRD sa pagpapadala nila sa dahig. Yung impeachment laban kay Vice President Sara is Marcolita. And of course, lahat na issue. Oo. Lahat, ika nga, kumbaga makikita natin ngayon, sayang, no? Hindi na tayo magbigay ng pangalan. Pero maraming senador, no? Maraming senador na, kumbaga, mapapaputang ina ka talaga na nandyan na nga sila eh. Di ba? Ang taas ng ang taas ng binigay sa kanila ng respeto ng ng taong bayan ng Duterte supporters eh. Pero ngayon, Correct. napakahina, hindi lumalaban eh. So, mamaya na siguro. Paano pa si Liza Marcos? Horror! Parang isip-isip, or. Horror na horror talaga yan. Dahil unang-una, alam naman natin na isa sa nagpapatakbo ng ating bansa ay si Liza Marcos. Alam naman natin na itong si Bongbong Marcos ay sunod-sunuran lang din sa kanyang asawa. So, isa ngayon sa parang pumipiling siguro ng presidente ay si Liza Marcos. And sa pagkakalam ko isa sa talagang from the start na gusto magtanggal kay BP Sara ay si Liza Marcos. And may mga videos po tayo na napanood na panahon pa lang ng pangangampanya, ayaw niya na talaga kay Inday Sara. And mayroon pa ngang mga lugar na nangangampanya siya, si Soto ang kanyang pinangangampanya. Oo. So, alam natin na ito talaga is plastic lang ang kanilang pinapakita laban sa mga Duterte para makabalik sila sa Malacanang. Pero tandaan natin, may oras ang lahat and adi obri kuning, yan ang kanilang aantayin. Correct. Yan ang aantay. Naaantayin din ba namin ang komento mo patungkol kay Akbayan Representative Percy? Sir Yung Daniel. Duterte talaga. Yung sabi nga na ang Siya kanyang, literal lang iwi no? yung kanyang bunganga dito na So anong sagot mo? Aurora, okay, or horror. At ngayon alam natin na talagang gigil na gigil po sila na ma-impeach si BP Sara dahil mas marami pang mako-corn beef kapag si BP Sara yung maupo. And sigurado, Ubusin yan ni Inday Sara. matik yan. Takot lang sila na maupo si BP Sara. Kaya horror itong si Percy na ito. Aurora siya. Yes, Okay. ayan. Eto Okay. na. Ito na ang inaabangan ng lahat ng chismosa. Ayan. Oo, so eto na. Pero papakita kami mga pangalan sa iyo, no? At huhulaan ito ng ating mga kababayan. Pero Correct. magbibigay ka ng komento kung sila ba ay urur, Okay, lang ba okay, or bahala ka ayan. kung anong gusto mong sabihin. Unahin natin ang pangalan. yan? Okay sa akin yan. Gaya nga nang sinasabi ko from the start, basta't okay kay Tatay Digong, okay kay BP Sara, sa mga Duterte, okay yan. At alam natin na ang taong ito ay biktima rin ng isang political execution ng gobyernong bangag ni Bongbong Marcos. Kaya panalangin ko sa taong ito na dapat makalabas na siya. Panalangin ko na lalabas ang katotohanan at masabi niya sa buong mundo na ito is talagang panggigipit lamang. Dahil alam natin na sa isa sa mga dikit kay Tatay Digong, ito talaga yung una nilang tatargetin dahil ito
ang talagang tunay na nakikipaglaban. At ginagamit niya, siyempre, yung kanyang kaalaman, ang kanyang network, yung kanyang social media and mainstream media para magsalita ng katotohanan against sa korupsyon sa gobyerno ni BBM. Oo, Ay, okay sa akin yan. okay siya. Nahulaan nyo ba mga Okay. kababayan? Nahulaan kaya nila yon, friend? Oo nga eh. Hayaan natin sila magkagulo. Ayan. Magkakagulo din ba kung ito ang pangalan mababasa mo? Nakakasuka! Horror! Ito kasi, feeling celebrity ito na napakaganda. Feeling kasi ito, feeling flawless, feeling isang sexing artista. No? Na kitang-kita naman natin, no? Oh, diba? Tapos, ano ito, para sa akin, siya ay isang horror na dati ay dikit na dikit kahit siksikan na talagang gustong dumikit kay PRRD, gustong dumikit sa mga Duterte. And now, no? Siguro baka takot maubusan ng pampaganda kahit magnanakaw, corrupt ay kanyang dinikitan, no? Kanyang nilintaan. At ngayon mukhang nangihina na. Dahil ang kanyang amo ay malapit na daw makulong, sabi ni Bongbong. Aray! Patay tayo dyan! Patay! Alam nito ng mga kababayan Okay. natin, no? Sa comment section, excited ako magbasa. Pero Yes. excited din ba siya, si Joey, kung ito ang mababasa niya? Alam mo, sa totoo lang sa lahat na abogado, ito nakikita ko yung abogado na puro chismis kaysa ebidensya. Oo. Agree! Oo. At kung gaano kapangit ang mukha ng abogado na to, na madalas natin nakikita, ganon din kapangit ang kanyang pag-uugali. Kaya, Agree! Kaya nagtaka ako doon sa isang kalyado natin na abogado na nakikipagyakapan doon. Ang taong yun, hindi dapat yun pinakisamahan. Kasi una, nagbidawan na ng salita. Pangit na ng ugali. Ay, ayan na. Kaya mga Ayan. kababayan, Ate Joey, Magkakagulo masasabi na mo? naman sila sa comment section. Natuwa din ba kayo sa episode na ito sa urura namin with Kababayan PH? Mga kababayan, gusto namin pasalamatan ulit! Kababayan PH! Kababayan PH! Thank you! Maraming salamat! Grabe, ang anghang And- na mga komento, no, Ate Jo? Hanggang... Oo naman. Abang-abang tayo sa mga susunod na episode dahil hindi lang ganong kaanghang ang mararanasan ninyo, mas maanghang pa. Dito lamang sa... See you in the next Uruan!